Sa mga oras na ito ay tinatanong ni Ronan kung ano ang tinutukoy niya na gusto niyang hawakan. Pagkatapos niyang sabihin ito ay bigla siyang nagulat na tila ba iniisip na meron itong binabalak na masama sa kanyang katawan. Sinabi naman ng babae kung ano ang kanyang tinutukoy, at sinabi na hindi siya ang gusto niyang hawakan, at sa halip ay ang tinutukoy niya ay si Sita na nasa kanyang balikat. Tila napahiya naman ng konti si Ronan sa pagkakasabi nito. At pagkatapos ay nakahinga ng maluwag nang mapagtanto na ang kanyang alaga pala ang gustong hawakan nito. Sinabi pa niya sa babae na dapat ay sinabi niya na ito noong una pa lamang, sa gayon ay hindi na siya nagkamali ng iniisip tungkol sa kanya. Sinabi pa niya na ang alaga niyang ito ay lagi niyang kasama, kaya kung sasali siya sa kanilang club, ay walang dudang mahahawakan niya talaga ito. Matapos namang marinig ito, ay baka sa mukha ng dalaga ang pagkamangha sa sinabing ito ni Ronan, kaya habang tinatanong nito kung totoo ba ang kanyang sinasabi, ay mayroon namang kakaibang ekspresyon si Ronan, at iniisip na napakakaiba ng babaeng ito. Dahil nung una itong dumating ay hindi niya naramdaman ang presensya nito hanggang sa makalapit na ito ng tuluyan sa kanya, dahil dito ay naunawaan niya na hindi ito isang normal na estudyante, at nararamdaman din niya na ito mismo ang klase ng estudyante na kanyang hinahanap. Habang iniisip pa niya ito ay tinanong siya ng babae kung ano ang kailangan niyang gawin para sa interview. Ngumiti naman si Ronan at itinuro ang manikin sa di kalayuan at sinabi na ipakita niya doon ang kanyang mga teknik. Dagdag pa sinabi rin niya na banggitin sa kanya ang kanyang grade at sa kapangalan. Pagkatapos naman niyang sabihin ito, ay sinabi ng babae na siya ay isang Magic Major Junior at ang kanyang pangalan Opelia Midnight. Habang sinasabi niya ito ay unti-unti nang naglalabas ito ng kanyang maitim na mana, at saka sinabi na sisimulan na niya ang pagpapakita ng kanyang teknik. Sa kabilang banda, sina Ronan at Adesha nang makita ito ay natulala, dahil gumagamit ito ng Dark Attribute Magic. Habang unti-unti nitong iniipon ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, ay labis namang namamangha ang dalawa, sa kung gaano ka-perpekto ang pagkontrol nito sa kanyang dark mana. Habang si Ronan naman ay may napansin na mas kahanga-hanga pa kaysa dito, at bagamat di ganoon kalakas, ay nakikita pa rin niya na nagtataglay siya ng blood red energy na nagmumula sa kanyang center ng mana. Kasabay nito, si Sita ay tila naramdaman din ang kakaibang mana ng babaeng ito, dahil kahawig nito ang mana na kanyang ginagamit. Samantala sa sandaling ito ay pinakawalan na ng babae ang kanyang teknik, na tinawag niyang Shadow Claw. Pagkatapos nga niyang pakawalan ito patungo sa dami, ay agad na tumama ito dito at nagdulot ng matinding pinsala sa Magic Engineered Dummy, at kalaunan ay nagdulot ng pagsabog sa lugar. Habang unti-unting nawawala ang usok sa paligid, ay makikitang natulala na si Ronan sa kanyang nasaksihan, at sinabi na hindi na kailangan pa ng duel para sa interview na ito, dahil dito pa lamang ay pumasa na siya. Pagkatapos nito ay tatanungin pa sana ni Ronan si Opelia tungkol sa bagay na kanyang napansin sa kanyang mana, ngunit natigilan ito nang tanungin siya ni Opelia sa pamamagitan ng telepathy, kung nakita ba niya ang bagay na yon sa kanyang mana. Nagulat naman si Ronan sa pangyayaring ito, ngunit bago pa niya masagot ang tanong ni Opelia, ay sinabi nito na lumipat sila sa ibang lugar, dahil mas makakabuti kung siya na lamang ang may alam tungkol dito, dahil kung malalaman pa ito ng iba ay magiging nakakainis yon para sa kanya. Matapos niyang sabihin ito, ay dinagdag pa niya na mayroon din siyang gustong itanong sa kanya. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa plaza, ay sinimulan ng ikwento ni Ronan ang tungkol sa pinagmulan ni Sita. Sinabi naman ni Opelia na naunawaan niya na ang nilalang na alaga ni Ronan ay isang dream bird, isang ibon na isinilang base sa mana na nasa paligid. Habang kinikiliti pa niya si Sita, ay sinabi niya na napaka-interesante ng nilalang na ito. Matapos namang marinig ito ay sinabi naman ni Ronan na para sa kanya siya ay napaka-interesanteng nilalang din. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay sinabi ni Ronan na akala niya noon ay umalis na ang kanilang lahi mula sa imperyo, at ang tinukoy niyang kanilang lahi ay bilang mga vampira. Sinabi naman ni Opelia na hindi lahat sa kanila ay umalis, at bagamat kukonti lang ang kanilang bilang ngayon, ay meron pa rin na mga nanatili sa kabuuan ng imperyo. Ngunit dahil hindi nila gusto ang magulong paligid, kaya nagtatago na lamang sila sa mga tao. Kasunod nito ay tinanong naman ni Ronan kung kaya lamang ba siya gustong sumali sa kanilang high-profile club, ay dahil sa mana na tinataglay ni Sita.
Direkta namang sinagot ni Opelia na tama nga siya, at naramdaman niya ito noong una niya itong makita, noong sila ay nasa plaza pa. At noong panahong iyon ay napansin niya na nagtataglay ito ng blood magic, o sa madaling salita ang innate magic ng kanilang lahi. Sinabi naman ni Ronan na noong una nga ay nagtataka din siya tungkol sa bagay na ito, ngunit ngayon ay naunawaan na niya na ang ginagamit ni Sitang mga abilities ay katulad ng sa isang vampira. E dinagdag pa niya na tama lang naman ito, dahil ang una nitong ginawa noong ito ay isinilang ay i-absorb ang dugo ng lahat ng mga nilalang na nasa paligid, kaya mas magiging kakaiba kung ang sinasabi ni Opelia ay pawang kasinungalingan lamang. Matapos namang marinig ni Opelia ang kanyang kwento, ay nagulat ito, at hindi makapaniwala sa kanyang sinabi, kaya dahil dito ay tinanong niya si Ronan kung totoo ba ang kanyang sinasabi, na noong ipinanganak ito ay gumamit na kaagad ito ng vampire magic. Tila naguguluhan naman si Ronan sa reaksyon niyang ito, kaya tinanong niya kung may problema ba doon. Tinanong naman ni Opelia kung gaano katagal na ba noong ipinanganak ito, bago pa nga makasagot si Ronan, ay hinulaan niya na ito, at tinanong kung 3 hanggang 5 taon na ba ito ngayon. Itinanggi naman ito ni Ronan, at sinabi na nagkakamali siya dahil halos 2 buwan pa lamang ito, simula noong ito ay pinanganak. Lalo namang namangha si Opelia sa sagot na ito, dahil sa maikling panahon na iyon ay nagagawa na kaagad nitong maglabas ng blood mana, na mayroong mataas na density. Pagkatapos mapagtanto kung gaano kahanga-hanga ang alagang ito ni Ronan, ay nagkaroon ito ng kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabi kay Ronan na kung totoo nga ang kanyang sinasabi, ang bagay na iyon ay magiging posible na. Pagkatapos niyang sabihin ito ay tinawag niya si Ronan, tinanong ito kung pwede ba siyang humingi ng pabor sa kanya, at kay Sita. Nagulat naman si Ronan sa biglaang sitwasyon na ito, sa kabilang banda si Opelia ay nagkaroon ng isang maamong mukha, at sinabi na noong una ay gusto lamang talaga niyang pumunta sa kanila, upang tingnan sandali si Sita. Ngunit ngayon na napagtanto na niya kung gaano talaga kahanga-hanga ang alaga niyang ito, ay sinabi niya na kung pagbibigyan niya ang kanyang request, ay gagawin niya ang kanyang buong makakaya sa kanyang club. Sinabi rin niya na bagamat kailangan niya munang gumawa ng isang research ngayon, pagkatapos naman nito ay nangangako siya na tutuparin niya ang kanyang pangako. Nang marinig naman ni Ronan ang salitang research, ay agad niyang tinanong kung ano ang kanyang ire-research. Kinabukasan, sa lugar kung saan naroroon ang mga club room, na mas kilala sa tawag na nest, ay matatagpuan dito ang isang malaking gusali na nakalaan para sa Special Adventure Club na binuo ni Ronan. Habang ang 4 na miyembro nito ay nakatayo sa harapan ng gusali, ay makikitang nakangiti si Ronan sa ginawang ito sa kanya ng prinsipal. Dahil binigyan talaga siya ng isang buong gusali para sa kanyang student club, at dahil din dito ay binanggit niya na napapahanga siya kung gaano kagalante ang kanilang prinsipal. Pagkatapos nito ay tinuon naman niya ang kanyang pansin sa 2 niyang kaibigan, at sinabi na mayroong nagbago sa kanila, at ito nga ay ang mga sandata nila na nagmula sa lugar ng mga panday. Kaya tinanong niya kung ito na ba ang regalo na pinadala sa kanila ng Grancia family. Masaya namang kinumpirma ni Maria ang bagay na ito. Pagkatapos ay sinabi ni Ronan na malaki ang kanyang pinagbago, dahil noon ay gumagamit siya ng dual blade, ngunit ngayon ang ginagamit na niya ay isang great sword. Sinabi naman ni Maria na ito ang ipinayo sa kanya ng Great Commander na gamitin, nang sa gayon ay mas magamit niya ng mas maayos ang kanyang lakas, kaya nagpasya siya na sundin ang payo nito. Sinabi naman ni Asel na nakatanggap siya ng isang magic bracelet, at ito ay gawa sa material na nagmula pa sa Magic City. At dahil nagpapataas ito ng kanyang mana control, ang bilis at ang lakas ng kanyang magic ay tumaas ng 2 beses. Habang masaya ang 2 ito na kinukwento ang tungkol sa kanilang mga bagong sandata, ay kontento namang nakangiti si Ronan sa kanila, at sinabi na nakatanggap nga sila ng kahanga-hangang kagamitan. Pagkatapos naman niyang sabihin ito, ay tinanong siya ni Maria kung bakit niya sila pinapunta dito nang dala ang kanilang mga sandata. Sinabi naman ni Ronan na sasabihin na lang niya kung bakit sa pagpasok nila sa loob, dinagdag pa niya na ang pag-uusapan nila ay isang importanteng bagay. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Ronan sa kanila na marahil ay naku-curious sila kung bakit niya itinayo ang club nilang ito. Pagkatapos ay sinabi niya na mayroon lamang silang isang goal sa club na ito, at iyon ay ma-improve ang kani-kanilang mga abilidad sa pinakamabilis na paraan.
At magagawa lamang nila ito sa pamamagitan ng real-life experience. Matapos naman niyang sabihin ito, ay biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Ronan, dahil naisip niya na ang lahat ng ginagawa niyang ito ay paghahanda para sa pagdating ng araw na iyon. Kasunod nito ay pinagpatuloy niya ang kanyang pagpapaliwanag, at itinuro ang isang lugar sa mapa, saka sinabi na ang una nilang pupuntahan para sa kanilang pagsasanay ay isang bulubunduking lugar na hindi pa nadidiskubre ng imperyo, at tinatawag itong Baijian Mountains. Gulat naman sina Asel at Maria nang marinig ito, habang ang isa naman nilang kasama ay tila nai-excite na sa magaganap nilang adventure. Habang ginagawa pa nila ito ay nagpatuloy si Ronan at sinabi, na gaya ng kanilang pagkakaalam, ang lugar na iyon ay kakaiba, kaya magiging magandang experience iyon para sa kanilang lahat. Dinagdag pa niya na mayroon din siyang personal na gagawin sa lugar na iyon, ngunit sa ngayon ay hindi naman iyon ang importanteng bagay, dahil sa ngayon ay aasikasuhin muna nila ang problema ng kanyang dalawang kaibigan, at ayusin ito. Tila nagtataka naman si Asel at Maria kung ano ang problema sa kanila, kaya tinanong niya si Ronan tungkol dito, ngunit sa halip na sagutin ang tanong ay pinatitigil na niya sila, at sinabi na lumabas na lang muna, dahil magsisimula na ang kanilang pagsasanay sa pamamagitan ng pakikipaglaban nila sa kanya. Sa susunod na episode ay malalaman na natin kung ano ang magiging pagsasanay nilang ito. Till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.